Thank you, choir. Thank you, orchestra. Salamat po sa inyo lahat ngayong umaga. Magandang umaga po. Good morning, everyone. Good morning, Pastor. Salamat po sa napakaraming magagandang mga bulaklak na ito. Napakarami natin bulaklak ngayong umaga. Thank you so much. At sa lahat ng kapatid ni Mami na nandito, salamat po. Galing dito sa Marikina. Galing sa Amerika. Thank you so much sa lahat ng aming mga ate. Dahil si Mami ang pinakapuso. So welcome po kayo lahat. At lahat ng masaya ngayong umaga na nandito, say Amen! Amen! Yung malungkot, say Praise the Lord! Okay. Salamat naman meron din malungkot. Dahil po nang nandiyan sa first floor, sa second floor, ay hindi na kailangan nandiyan, akit po kayo. Amen! At habang nilalagay yung ating lab project, at ako natin na. Okay. Salamat sa Panginoon. Isang buwan na lang po ay month-long anniversary celebration natin, 16th anniversary celebration. At isa sa mga highlights ng ating anniversary ay yung groundbreaking ng kabilang lote dito. Salamat po sa may siyam na pong signatures, 91 signatures na nag-commit ng 10,000 pesos per block. Kulang pa ho ng siyam. Kaya may bakante pa po dito. Kung yung isa lang ang sinign up ninyo, patuloy naman kayo pinagpapala ng Panginoon, pwede niyong doblehin. Pwede 3, 4, 5. At kung wala pa kayo dito, hindi niyo pa nabibigyan ng pansin, isang pamilya kayo marahil or individual, huwag naman kayo magmamadali. Dahan-dahan lang mamaya, lapit na kayo dito. Sign your name. Hindi po ito ibibigay ngayon lang po ito, hindi hanggang December po ito. So 1 year commitment po yan. Meron na po tayong seed money. So ang presyo ng lote ay ine-negotiate natin sa basta may isang million yan. So nasa 1.34. So alam ko masikip tayo dito. Nasisikipan kayo dito. Kulang na yung space natin, yung ating junior church sa ibaba. Pag nakuha natin dito, siguro dito na sila, doon na tayo sa second floor, buong second floor. We can accommodate 400 to 500 people. Okay? Lahat ng naniniwala na makukuha natin dito sa ating anniversary month sa April, shout Amen! Amen! Sa ating po patuloy na pag-aaral sa ating love month, we are talking about, sa ating mahabang series, pinag-uusapan natin ang love and relationship. Ngayon po umaga na sa pamamagitan natin pag-aaral, dealing others with excellence. Yung others dito, yung other people. Siguro asawa nyo, biyenan nyo, bilas nyo, hipag nyo, kaibigan natin, kasama sa trabaho, kaklase, kapitbahay. Paano natin i-deal sila with excellence? Sa Tiago 3, 13 hanggang 18, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting buhay ang kanyang mga gawa sa kahabuan ng karunungan. Ngunit, kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagkat, kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, madaling pakinggan, madaling makinig, madaling kausapin, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaibabaw. At ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan.
Ano-ano pong mga nuggets of truths ang gusto mong muling ituro ng Diyos sa atin? Ito po ang ating pag-uusapan, dealing others with excellence. Patuloy po namin kayo sinasamba aming Diyos, Ama namin sa langit, sapagkat dapat lang kayong sambahin ng inyong mga anak. At salamat sapagkat sa magitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus, sa magitan ng pagtanggap namin sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, kami po ngayon ay inyong mga anak. Salamat sapagkat kay aming Ama. At salamat sa pagsamba ng iyong mga anak. Salamat sa buhay na ngayon ay ginagamit upang purihin, dakilangin ang inyong banal na pangalan. At tanggapin niyo ang pagsambang ito. Minsan pa aming Ama sa trono niyo, diyan sa langit na bahay, tunghayan ninyo ang lugar na ito. Tingnan niyo ang pusong handang mapuno ng iyong mga salita. Mga kaisipang handang mapuspos ng inyong kabanalan. At minsan pa aming Ama, hinihiling namin na kayo ang aming maging tagapagturo. Kayo ang aming maging tagapangaral. Mangusap kayo sa amin. Turuan niyo kami. At minsan pa, ang inyong kaliwanagan ang tumanglaw sa aming mga buhay. At anumang mayroong madilim na bahagi sa aming puso, sa aming isipan, ay bigyan niyo ng inyong kaliwanagan. At anumang karumihang mayroon, ay lagyan ninyo ng inyong kalinisan. At ang malinis na salita ninyo ang aming nais mapakinggan. Magtagumpay po kayo sa aming pagsamba. Patuloy namin kayo sasambahin, pupurihin at dadakilain. At salamat po sa pagdinig sa panalangin ito. Hinihingi namin sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Araw-araw po, nakaka-encounter tayo ng mga taong mahirap kausapin at mahirap pakitunguhan. With that, we need to learn how to deal with them without conflict, without any argument, at kailangan makunawa natin, matutunan natin kung paano natin sila i-deal with excellence. Ang key verse ng ating pong message ngayong umaga ay nasa James 3:18. At sabi ng Bible, at ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan at sa mga nagsisigawan ng kapayapaan. Nagkakaroon ng katuwiran, nagkakaroon ng kaayusan sa ating pakikitungo, sa ating mga relationships, kapag meron tayong mga itinatanim. At sabi ng Bible, ay nagtatanim ng kapayapaan. Ano po ang ating mga itinatanim? At huwag natin kakalimutan na kung anong ating tinanim, yun din ang ating inaanim. In every relationship, everybody, lahat po tayo nagtatanim ng mga binhi or seeds. Seeds of anger, seeds of hatred, seeds of trust, seeds of conflict, seeds of peace, and seeds of love. Nagtatanim tayo. Ano-ano po at paano natin itinatanim ang mga binhi na ito? Binhi ng kapayapaan sa ating mga relationships. How do we have peaceful relationships? Well, generally, sinasabi ng ating mga binasa, by being wise toward people. By dealing and relating to others with excellence. Dinefine po ni Apostle James, yung ano ba talaga yung wisdom? Pagkatapos, dinitaan niya yan kung paano nag-ooperate yung taong may kaalaman. James 3:17, but the wisdom that is from above, wisdom from heaven, wisdom from God. Iba ho yung wisdom sa knowledge. Ang wisdom, gift ng Diyos sa atin. Ang knowledge, natututunan natin sa mga paaralan. Natututunan natin sa mga lectures. Natututunan natin sa mga seminars. But the wisdom, the Bible declares, from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Now, Apostle James mentions 6 things sa verse 17. At ang sinasabi niya, that is what wisdom is all about. Ito mga 6 na bagay na ito talaga ang kaalaman. But generally, sinasabi niya, wisdom is a lifestyle. Ang wisdom po, ang kaalaman po, lifestyle. Kaya doon sa verse 13, nagtatanong siya, sino ang marunong at matalino sa inyo? Sino ba yung talagang marunong at matalino? At sabi niya, ipakita niya yan.
sa magitan ng mabuting buhay, sa magitan ng tamang buhay, sa magitan ng tamang pamumuhay. Hindi naman nakapagtapos sa kolehiyo, hindi naman may degree ganito, may masteral na ganito, may doctorate na ganito, at talagang matalino. Sapagkat marami ko nakikita mga taong nag-aral, mga taong nagtapos, mga taong may PhD, pero sala ang buhay. Hindi tama ang buhay. So kaya ang tanong, sino ang marunong? Sino talaga ang matalino? Ipakita niya yan sa magitan ng mabuti at tamang buhay. So wisdom has to do with your lifestyle. Hindi with the academic achievements. Hindi with what our lips is saying. It is something you do. Yan po yung wisdom. So it is your character and your relationships, not your intelligence and your education. Madalas mga kapatid kong minamahal, marami tayong makikitang taong educated but fool. Napakarami na nating narinig kung kailan pa tumalino, kung kailan pa naging edukado, doon pa naging unpolite o impolite. Kung kailan nakapagtapos ng pag-aaral, doon pa naging barumbado sa magulang. Doon pa naging palasagot. Kung kailan pa naging edukado, naging masyadong critical. So napakaraming tao na kung kailan naging marunong, para lalong naging hindi marunong o naging bobo, sabi nila. Well, sinasabi niya dito, wisdom is a lifestyle. And what else? Lack of wisdom causes problems. Pagka hindi mo alam ang mga bagay-bagay, kulang ka sa kaalaman kung paano mo i-handle ang namang problema, i-handle ang namang relationship, nagkakos daw yan ang mga problema. Verse number 16, sapagkat kung saan mayroong paninibuho o pagkakampi-kampi, ay doon mayroon, church, what? Kaguluhan at lahat ng mga gawa, masama. So lack of wisdom causes problems. But how to relate excellently with people? With other people, with friends, with in-laws, with spouse, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga co-workers, sa opisina, o sa ating mga classmates. Paano? How to relate excellently with people? Kailangan natin ito sa ating series sa love and relationship. Number 1, be pure. Be pure. James 3:17. But the wisdom that is from above is first pure. Inuna po ito. Malinis. Malinis ang puso, malinis ang intensyon, malinis ang motibo sa ating mga pinagsasasabi, sa ating mga pinagkikilos. Malinis at tama ang intensyon. This is number 1. How to relate to others with excellence? Be pure. Na sinasabi ni Apostle James dito ay integrity. So he's talking here about integrity. Ang sinasabi niya, kung ako po ay wise, if I am wise, then I'm not going to lie to you. I'm not going to cheat you. I'm not going to trick you. I'm not going to take advantage of you. Kung ako po ay wise, I'm not going to deliberately mislead you. Ang sinasabi niya, be pure. Bakit ito napakahalaga? Una-una, inilagay yan. First, pure. Bakit ho? Sapagkat lahat ng relationships are built on trust. All relationships are built on trust. Gumaganda, nagiging matatag, nagiging matagumpay ang mga relationships kapag malinis at may kalinisan. Because if you lie to people all the time, darating ang panahon, ang mga tao lalayo sa iyo, and you will have no relationships. At ano mangyayari sa iyo? Lulungkot ka. Napakarami ng mag-asawa na nag-away. Sabi ng asawa, siguro laliligay ako sa buhay ko pag wala ka na sa landas ko. Umalis ka dito. Humanap ka ng lugar mo. Nag-pack! Nag-pack out. Ang lalaki, umalis. Kinagabihan, nakatingin siya sa bitana. At malayo ang tingin. Wala naman tinatahan. Akala niya, sasaya siya kapag nag-iisa siya sa bundok. Ito pang si Dr. Leonard Keeler, siya po yung naka-invento ng lie detector machine. After interviewing 25,000 people dun sa kanyang lie detector machine, he came to a conclusion about the human race. Isa lang ang conclusion niya, sabi niya, lahat ng tao nagsisinungaling.
lahat ng tao sinungaling at patuloy na nagsisinungaling. And as a result, we have bad relationships. Dahil sa kawalan ng pagiging pure, hindi pagiging malinis, nasisira, nawawasak ang anumang relationships. Proverbs 10:9, siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay. Siyang lumalakad ng tama, lumalakad ng malinis. Yan po yung taong namumuhay ng tiwasay. At ang pinakamagulo at bagabat na buhay ng tao ay yung mga taong may ginagawang mali. Yung may mga taong may kinukupling karamihan na baka madiskubre at baka mabulga. Kaya siya lagi natatakot. Yung mga asawang may tinatago sa text na baka makita at ma-discover ng asawa. Kaya tuwing magre-ring yung cellphone, kinakabahan siya. At naglalagay ng ibang pangalan para hindi mabisto. Magulo ang buhay na hindi lumalakad ng matuwid at malinis. Yung walang itinatago, walang kasinungalingan, wala rin niyang kinatatakutan. So yung una, how to relate to others with excellence. Church, what? Be pure. Pukotin lakas. Be pure. Number 2, be peace-loving or be friendly. James 3:17, let's keep on reading. But the wisdom that is from above is first pure. Be pure. Then, peaceable. Peaceable. Mapayapa. Proverbs 23, ang sabi ng wisdom ni Solomon, karangalan sa tao ang maingat sa pakikipagkaalit. Ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. Napakahusay yung pagkakasulat ng matalinong si Solomon. Yun daw mga maingat ka, hindi ka nakikipagalit. Kung meron mang nagagalit sa iyo, hindi ka galit sa kanya. Karangalan daw yan sa isang tao. Ngunit yung mangmang daw ay nagiging palaaway. Kaya pag nakakita yung tao, kaibigan nyo, kasama nyo sa bahay, kasama nyo sa buhay, walang ginawa kundi mang-away, hindi siya masaya, na hindi naninigaw, na hindi siya nakukumpleto ang araw niya, na hindi kanya aawayin. Yung mga tao daw na yan, church, naging ano daw yan? Mama. Because wise people work at maintaining harmony. Sila yung mga peace-loving people. Hindi sila laging naghahanap ng gulo at away. Bagamat may mga tao talagang napaka-argumentative. Lagi niya gustong, kahit na, ano na, gusto niya may kagulo, may kaaway. Proverbs 14:29, siya makupad sa pagkagalit. Yung mabagal daw magalit, ay may dakilang pangunawa. Ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Yung mga mabilis magalit, pinakikita niya lang daw, siya'y mangmang. Ang sinasabi ng Bible, a wise man controls his temper. He knows that anger causes mistakes. Kaya, pangalawa, na itinuturo at inuutos for us to relate to others with excellence. Be what? Peace-loving. So number 1, be pure. Number 2, be peace-loving. Number 3, be gentle. At ay masalita sa gentle ay considering. Let's keep on reading. James 3:17. But the wisdom that is from above, from God, is first pure, then peaceable, then gentle. Gentle means mindful of the things of others. Yung bang nagkikare ka para sa iba at sa pakiramdam ng iba. Kaya bago mo sabihin yung sasabihin mo, iisipin mo muna, makakasakit kaya ito. Ang sasabihin ko kaya ay makakapagdurog ng kanyang puso. Ito kaya ang sasabihin ko ay makakapagpangiti sa kanya. Ito kaya ang sasabihin ko ay makakapagpapasaya sa kanya. Yung bang gentleness means becoming mindful of the feelings of others. Kaya, maingat sa salita, gentle sa salita, and then gentle ka sa kilos. Ano po sinabi ng Proverbs 15:4? Kind words, gentle words bring life. But cruel words crush your spirit. Kaya maging maingat. Gusto natin makarelate to others with excellence? Please, be gentle. Gusto natin ngumiti ang ating asawa sa atin? Be gentle. Hindi meron mo lang sasabihin, akala mo 1 kilometro ang layo. Be gentle. Napakahalagang instruction. And what else? Nakailan na tayo? Number 1?
Sa James 3:17, anong sabi? But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated. No, bago natin po tatong be open, napakahalaga maunawaan doon sa be gentle. Napakalaki naman na nagagawa ng kind words, gentle words. Nakakapagpaibig. Nakakapagdagdag ng saya sa buhay. Nakaka-inspire. Kapag ang mga kind and gentle words. Madalas, may mga taong ayaw din ang kausapin yung kanyang kaibigan, o ang kanyang nanay, o ang kanyang biyenan, sapagkat tuwing magsasalita na lang, ay kala mo ba ay machine gun na nakakasakit. Ewan mo ba, may mga tao yatang pinanganak yata para magsalita. Natutulog na yung nagsasalita. Nakita ba kayo ganyan? Hindi naman masama magsalita, pero sinasabi natin, be gentle, be kind sa mga words. Kung minsan may mga anak, lumalayo ang loob sa mga magulang, sapagkat may kakausapin na magulang, laging pasigaw. May sigaw na, may sampal pa, may pinot pa, may kurot pa, may bato pa. Ano na expectin natin? Lumalayo ang loob. Be gentle, be open. Sabi niya, easy to be treated. Yung mga sinasabi ng verse, hindi ko i-criticize yung suggestion mo. Napakahalaga nun sa buhay. Sa mga relationships. Wisdom is open to reason. It allows discussion. Yung po yung be open, be sensible. And you know what? Wise people can learn from anybody. Hindi sila defensive, sila teachable, sila open. And wise people are not teachable. And that's why they are unwise. They are afraid to learn, afraid to listen to suggestions. With that, I believe if I am wise, I am reasonable. Church, are you with me? Hello? Kung ako ay wise, then reasonable ako. Yung bang ating mga anak nakakapag-reason with us? Yung bang mga asawang babae nakakapag-reason sa kanilang asawang lalaki? O tayo ba mga asawang lalaki nakakapag-reason sa ating asawang babae? O madalas, kami mga asawang lalaki, pagkatapos meron kami gustong sabihin sa aming asawang babae, alam mo, darling, mami, honey, may sasabihin sa anak ko. Sasabihin, ano na naman yan? Huwag natin pag-usapan yan. Tumahimik ka. Ha? May mga ganon. Hindi sila open sa suggestion or vice versa. Pag meron kang gustong linawin at kausapin, didilatan ka ng mata. Tumimik ka. Yan. Yung hindi siya open. Ayaw niyang pag-usapan. Hindi siya open sa suggestion. So, ang tanong, are you a reasonable person? Are you open to discussion? Or are you a close-hearted and close-minded person? Mag-isip-isip. Madalas, may mga tao masyadong sensitive sa mga criticisms at sa mga suggestion. Kaya, ano nangyayari? Hindi talaga sila natututo. And that is why we don't become wise. Proverbs 12:15. Ang lakad ng mama ay matuwid sa kanyang sarili mga mata. Ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Kapag ang sinasabi ng tao, alam mo na yan, huwag mo na sabihin sa akin. Narinig mo na yan, tumimik ka na. Yung ba, wala akong panahon makinig sa iyo. Alam mong ginagawa. Tama ako. Mali ka. Tama ako. Mali sila. Tama ako. Mali ang biyanan ko. Tama ako. Mali ang ipag ko. Yung ba, siya lang ang tama. Ano sabi ng Bible? Ang lakad ng mama ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. So ayaw natin nakikriticize. Ayaw natin nakakarinig ng suggestions. And that's one of the biggest problems sa mga relationships. Pero ang tanong, ano bang gagawin natin sa mga criticism? Well, kung ito'y totoo, pakinggan natin. Matututo tayo dyan. Pero kung hindi naman totoo, just ignore it and forget it. And I'll tell you this, ngayong umaga, mga kapatid kong mahal. The worst thing you can do sa buhay ninyo is to fight back every criticism you get. Yan ang pinakamagulong buhay mo. Yung lahat ng criticism na malatanggap mo, gagantihan mo. Kaya mga utos ng Panginoon, be like me. Ang Panginoon sa Kristo, hindi lang kinriticize.
hinusgahan pa siya ng mga maling accusation. Kaya lagi inulit-ulit na utos ng Bible, be like Christ. Sa ugali, sa kilos. Kahit nga naman Panginoon, ginapos na siya, dinala na siya doon sa papaluin na siya, pahirapan na siya. Ang description ng Bible, para siya isang tupa na dadalhin doon sa puputan ng ulo. At inulit-ulit ng Bible, nakatahimik lang siya. Hindi siya nagsasalita. So hindi siya nag-fight back. What? That's number 4. Be open and sensible. Nakailan na po tayo, church? We're talking about how to relate excellently to others. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Be merciful and kind. Let's keep on reading James 3:17. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be treated, full of mercy and good fruits. Ang sinasabi ng verse, I will not emphasize your mistake. Maraming tao, kaya hindi gumanda ang relationship. Kapag meron silang hindi na pagkakasunduan, yung kamali ang nagawa 30 years ago, pinabalik-balikan. Hindi ba noong 1972, ganito ginawa mo? 1972 yun, 2012 na ngayon. Hindi ba nung araw ganito ginawa mo, kaya ako nagtampo sa'yo? Nung araw yun, gabi niya rin. Huwag balik-balikan ang sama ng loob. So sinasabi niya, hindi ko i-emphasize ang mistake mo. Nagiging merciful ka, nagiging kind. Kasi nawawala yung mercy, nawawala yung kindness sa tuwing babalik-balikan mo yung mali na ginawa niya. Proverbs 17:9. Gusto ko itong isang verse na ito. You will keep your friends if you forgive them. But you will lose your friends if you keep talking about what they did wrong. At madalas, pag lagi mo sinasabi yung mali niya, hindi ka lang niya iiwanan, baka awayin ka niya pa. Kaya gumugulo ang mga relationships. Kaya kung minsan may mga mag-asawa sa halip na ang marriage relationship nila ay papunta roon sa maayos at maganda. Habang tumatagal, gumugulo. Kasi hindi sila merciful and kind sa isa't isa. Ano po ba yung mercy? Mercy is giving people what they need, not what they deserve. Yung bibigay mo yung kailangan nila, hindi yung not what they deserve. Parang we don't get what we deserve from God. God gives us, at patuloy niya binibigay, yung kailangan natin, not what we deserve. Ang binibigay ng Diyos sa tao, love and forgiveness. Hindi natin deserve talaga ang love and forgiveness. Pero yan ang binibigay. Sa tigas ng ulo ng tao, sa layo ng puso ng tao sa Diyos, ang tao ay makasalanan, ang tao ay marumi, dapat parusa ang ibigay ng Diyos. Pero ang Diyos merciful, naghihintay pa rin siya sa mga tao na lumapit sa Kanya, magpakumbaba, humingi ng tawad, buksan ang puso sa Panginoon, tanggapin siya. Naghihintay ang Diyos sa mga reliyosong tao na sarado ang puso sa Diyos. Hinihintay ng Diyos yan. Gusto niya ibigay ang kapatawaran. Bagamat hindi nga dapat kapatawaran na ibigay, dapat parusa ang ibigay sa tao. Pero ang Diyos ay merciful. Yung po yung sinasabi, mercy is giving people what they need, not what they deserve. Dahil dyan, napaka-merciful ng Diyos natin. And God wants us to be that way to others. Dapat i-apply natin yung pagiging merciful and kind. Ano ibig sabihin dito? Yung good fruits o good fruit na sinasabi dito. It means more than just talk. Hindi lang ito salita. Ito po yung kind actions. Hindi lang mo ito attitude. Ito po yung actions. So, nangalim na tayo. Ano memorize niyo ba? How to relate to others with excellence. Number 1, decide. And decide number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Be sincere. Let's finish the verse. James 3:17. Church, read with me. With feeling ready, go. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be treated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Yung hindi raw
hypocrite. Yung hindi raw plastic. It means sincere. Wisdom is fair and sincere, not hypocrite. And church, listen, sincerity would improve any relationship so much. Don't get me wrong, hindi mo, pastor, pag marami kaming pera, na-improve ang relationship namin, nakakadagdag yan. Hindi mo, pastor, kapag na-accomplish namin yung gusto namin ma-accomplish sa buhay, hindi ba gumaganda ang relationship namin? Siguro dagdag points yan. But I'll tell you, sincerity would improve much any relationship. Kasi kahit marami kang pera, marami kang kayamanan, pagka hindi ka naman sincere, napakalaki ng tsansa na magulo at gumiba ang anumang relationship. Napakarami ko nang nakita mga mag-asawa. Kung kailan pa yumaman, doon pa nagkahiwalay. Nung kumakain lang sila ng 2 tuyo, wala pang ulo at kamatis, ang saya nila, nagsusubukan pa. Nung dumami pera, hindi na magkasabay kumain. Yung isa, nandun sa unong grupo, yung isa nasa Tugigaran. Nagtatago sa larangan ng negosyo. Mag-aalmusal yung isa nasa Davao, yung isa nasa Tawi-Tawi. Kung magkita sila sa isang taon, 2 beses na, kung kailan pa dumami pera, doon nasira ang relationship. Church, are you with me? At pumapasok yung kawalan ng pagiging sincere. Sincerity would improve any relationships so much. Kapag nakapasok na ang mga kamalingan, nagsisimula ng masira ang anumang magandang relasyon. Sabi ng isa, kahirapan at sumisira sa buhay ng pamilya. Hindi ko totoo yan. According to the research, napakalaki ng percentage, almost 98 to 99% ng mga mahihirap na pamilya namamatay magkakasama, hindi nagkakahiwalay. Kaya hindi kahirapan, nakakapagpasira. Hindi rin kayamanan. Minsan kayamanan. Dahil dumadami ang pera, dumadami rin ang bisyo, dumadami rin nabibiling bisyo. Kasi bisyo. Pero may malakas sumira ng tahanan. Sa isang bahagi natin pag-aaral, tinatawag natin yung kawalan ng katapatan sapagkat may nanunukso. Ang tawag ni Eugenio, tukso. Anong ginagawa sa tukso? Tinatapon sa kapitbahay. Malakas sumira ng tahanan niya. Kaya rami na, winasa na tahanan. Kaya rami na, puso, sigurata. Kaya rami na, mata. Pag-isa, decency. How excellent is your dealing with other people? How wise are you? How about controlling your anger? Have you considered it? Are you open to suggestions? Do you emphasize others' mistakes? How sincere you are. Well, generally, how to relate excellently with people. Number 1, be pure, be peace-loving, be gentle, be open, be merciful and kind, be sincere. Take this to heart, and then you will have better relationship. Every eye close. Tumayo po tayong lahat sa orsana sa presensya ng Panginoon. Mag-isip-isip, manalangin, magpasalamat sa Diyos sa mga lessons, sa mga utos, sa mga reminders ngayong umaga na ibinigay sa atin. Dealing others with excellence.